Hello mga mi, good morning. Adayin na late nga pala. As a content creator na nanay na mag-isa lang sa bahay. At pagkagising ko nga pala ay nabigla ako dahil tanghali na pala. Ako ay magda-dialysis pa. Ang aking dialysis dapat ay 8 kaso gumising ako ng 9. Lagi na lang ako patangha-tanghali. Palibasa mag-isa lang ako dito sa bahay. Wala akong kasama. Kaya ayan, dali-dali na nga akong bumangon at nagbukas ng mga bintana. Pagkatapos ko nga para mag-dialysis yan, tumayo na ako at nagbukas ako ng mga bintana dyan. Pumunta ako dito sa kwarto ng anak ko at ang daming sinampay dito sa loob ng aming bahay kasi nung mga nakaraan ay nag-uulan kaya dito na lang kami nagsampay sa loob ng bahay para hindi mabasa ng ulan yung mga damit. Kaso lang ngayon umaraw na kaya ilalabas ko na ito mamaya. Yan, binuksan ko na yung mga bintana dito para pumasok naman yung araw. At pagkatapos niyan ay nagtupi na nga ako dito ng aking mga hinigaan kasi wala akong kasama dito sa bahay at nasa school na yung aking mga anak. Pumasok na sila sa school. Yan nga pala, yung unan nga pala namin ay damit mo nang inilagay ko kasi nilabhan ng aking anak yung aking mga punda. Kaya yan, damit mo na nilagay ko sa unan. Okay lang yun, kami lang naman tutulog yan. Tapos tinupi ko na nga yung aking mga pinaghigaan, yung aming mga kumot. Kasi pagkatapos niyan ako ay kakain na kasi ako ay nagugutom na. At iinom pa ako ng mga gamot ko kasi tanghali na. Kailangan ko uminom ng gamot. At yun nga pala, ang ulam ko nga pala dyan ay tokwa. Sinawsaw ko lang sa kalamansi. Yan lang aking ulam. At yan na nga, ako naghinaw ng kamay at ako ay kakain na kasi ako ay nagugutom na. At original nga pala yung aking baso dahil yan ay lalagyan ng cup noodles. Yan ang aking inuman. Matibay yan kahit ipagbatuhan mo yan ay hindi yan mababasag. Ang sarap nga pala ng ulam ko dyan, tokwa. Kasi wala man akong ibang ulam. Pero maganda naman sa katawan yung tokwa. Marami ding makukuhang sustansya dyan sa tokwa. At pwede naman yan sa akin. Hindi naman yan masama. Kaya yan na lang ang aking inulam. Kagabi pa nga pala yan. Tira pa nga pala yan kagabi. Kasi hindi namin naubos. Ang dami kasi binili ng anak ko. Kaya pinirito ko nga pala lahat yan. At yan na inulam namin kagabi. May kasamang gulay. Kaso ubos na yung gulay. Kaya tokwa na lang natira. Kaya yan na lang yung aking inilam. Tapos iinom nga pala ako ng Sibilamer. Kasi kailangan ko inumin to pagkatapos. Pag nasa kalahatian na ako ng aking pagkain. Para mas effective daw. Sabi ng aking nefro. Kaya yun, sinusunod ko naman siya para sa ikabubuti din naman ng aking kalusugan yun. Kaya uminom na ako para hindi ko makalimutan uminom ng aking mga gamot. Yung iba ko nga palang gamot, mamaya ko na iinumin yun kasi mamayang gabi pagkakain ko. Tapos lumabas nga pala ako dito at nagpunta ako dun sa tricycle namin kasi mainit dito sa tricycle namin. Kasama ko nga pala dyan yung pamangkin ko, anak ng aking ate. Yan, ang ganda-gandang bata niyan. Oh. Napaka-cute na bata si Aatong at yan. Dito nga pala ako pumunta kay na mama kasi lumabas muna ako kasi kailangan ko munang magpainit at kailangan ko ng vitamin D kasi namumutla na ako. Yan, at tumambay muna ako dito kay na mama. At ako'y makikipag-chismisan muna ng kaunti para hindi naman ako naiinip sa bahay. Kasi wala akong kasama doon. Ako lang ang mag-isa. Andito ho ako sa bahay yan, ni Kapilar. Ako dito. Andito yung aking kapatid, si mama, at saka yung pamangkin ko. Yan. Yan si mama nakaupo. Makikichismis muna ako dito ng kaunti. At para tamang-tama mainit dito, kitang-kita yung araw. At natatapatan ako ng init. Kasi kailangan ko yan sa katawan ko para hindi ako mamutla. Habang nagpapainit dito. Ayun yung araw. Kitang-kita dyan yung araw. Sikat na sikat ang araw yan. Ang init. Tamang-tama sa akin. Taas na nga pala ng araw dito, tanghali na. Bye-bye. Yun lang mga kabato. Ingat kayo palagi. Bye-bye!